Hello, good morning po. Sagutin po natin ang katanungan ng isang nating CC Loves tungkol sa tourist visa. Ayan, basahin po natin. Tinatanong po niya if ano-ano nga po ba ang mga requirements sa pagkuha ng US tourist visa. Ayan, isa-isahin po natin. Una po, kailangan po ay current valid passport. Ibig sabihin po, hindi po expire ang iyong passport in the time sa pagkuha ng iyong visa or sa iyong pag-travel. Right? Pangalawa, intended travel of itinerary to the US. Of course, pag kukuha po kayo ng US visa para sa tourist, tourist US visa, ay kailangan po may plano po kayo mag-travel papunta ng Estados Unidos. Yun po yung intended itinerary travel. Ayan. Pangalawa po natin, kailangan intended travel itinerary for US. And then, pang-apat po ay ang proof of funds to cover the entire cost of travel. Ano po nang ibig sabihin nito? Kagaya po ng bank statements, proof of assets, like titulo ng bahay at lupa, bank statements sa patunay na mayroon po kayong savings account na mayroong activity at least from the present to 6 months back. And mayroon ka pong negosyo. So, ito po yung mga proof of funds to cover your entire travel to United States. Meaning, kaya niyo pong gastusan o mayroon po kayong pundo para sa inyong pagliliwaliw. Ayan po, malinaw po yan mga CC Loves. At ang pang-apat po natin ay ang proof of strong ties to your home country. Ano po yung home country natin? Of course, ang Pilipinas. So, kailangan nyo rin po mapatunayan sa kanila, sa US Consulate, na ikaw po ay may strong ties to your home country. Meaning, ano po ibig sabihin nito? Kung ikaw po ay mayroong trabaho. Like in my case, I am currently a public teacher in the Department of Education when I applied for the US tourist visa. So, isa po yun sa I think, bakit po ako na-approve. And then, you have, if you are a student, naka-enroll po kayo sa isang institusyon. Yun po ang ibig sabihin ng strong ties. And yung family mo ay nasa sa iyong home country. So, wala ka talagang balak na mag-TNT or magtago ng tago sa Amerika dahil ikaw ay babalik kasi meron kang babalikan. Right? And then you have property or ownership, just like meron kang negosyo na kailangan ng iyong supervision. So, yun talaga ang mga rason na ikaw ay babalik sa iyong home country. Next is national ID. So, you have a national ID issued by our government. And then, next is the recent digital photograph that meets the US government guidelines. So, be sure to save this photo, the computer device you use to file for your application. So, pupunta po kayo sa mga Photoshop or like Kodak Center or mga Photoshop stores na alam po nila yung sasabihin niyo po yung para sa tourist visa na photo. So, meron po silang standard size. Hindi basta-basta sila natatanggap. So, meron pong US tourist visa standard size na tinatanggap sa aplikasyon ng tourist visa. Yun lamang po. Maraming salamat, CC Loves. I hope I was able to answer your question. Bye! Have a good Sunday, everyone!